I am Mommy Choi and we create budget-friendly family travels. Maraming beses na nga kaming nakapunta ni Daddy Beep sa Japan. Kaya for parents like us, allow us to share with you some tips para makatulong sa biyahe ninyo. First is get a morning flight. Make sure po na hindi po kayo darating ng hating gabi hanggang madaling araw sa country of destination ninyo. Na-experience namin yan yung first time namin mag-Japan with our kids. Dumating kasi kami before 12 midnight. Ang hirap pong gisingin ng dalawang bata. Tapos bababa na kami ng eroplano, pupungas-pungas, antok-antok, kailangan mong buhatin. Eh ang problema, ang haba ng pila doon sa may immigration. Siguro mga 30 minutes kami naghintay. No choice kami kundi buhatin sila. Kasi yung namin, stroller, kukunin siya sa conveyor. Kaya hindi namin siya dala. Hindi kasi namin siya nilagay dun sa overhead bin. Sinorender namin siya dun sa flight attendant. So yun, make sure na yung arrival nyo hindi sasakto sa oras ng tulog nila. At dahil antok na nga sila, kahit napakalapit lang po ng hotel namin pagbaba ng train, alam nyo ba, nag-taxi pa kami. Ang mahal pa naman ng taxi sa Japan. Kaya, lesson learned yan para sa amin. Second, hayaan na po nating maglaro, magtatakbo at maglikot yung mga anak natin bago sumakay po ng eroplano. Sa gayon, pag sakay nila ng eroplano, pagod na sila, ubos na yung energy, magbe-behave po sila or matutulog na lang. Mas okay yan yung matutulog sila the whole trip. Pero kung hindi naman, at least naubos na nila yung lahat ng kulit, so pwede na silang maglaro with their toys o kaya mag-gadgets, ganyan. Kaysa doon pa sa eroplano maglilikot. Syempre, orient din natin yung kids natin na kailangan maging considerate, lalo na kung may katabi po kayong ibang tao. Huwag masyadong malikot, huwag masyadong maingay. Dahil hindi naman po lahat mahilig sa bata, hindi lahat nakakaunawa sa bata, at hindi lahat nakakaunawa sa ating mga parents ng small children. Pangatlo po, magdala po kayo ng pagkain. Pagkain na pwede po nilang kainin sa loob ng eroplano. Kasi maboboard po sila, lalo na kung mahaba yung flight nyo. Nung pa-Japan kami 4 hours, hindi po sila natulog noon. So, ginawa lang nila ay nanood ng YouTube, nilalaro yung dala nilang toys, at syempre, kumain ng kumain. So, make sure dala nyo po yung mga paborito nilang pagkain. So, pwede rin po natin yung gamitin pang suhol para mag-behave kung sakaling nagtatantrums or hindi sumusunod po sa atin. Diba? So, ayan, dala po kayo ng food. Pang-apat, bring their favorite toys. Mag-download na rin po kayo ng mga favorite YouTube videos nila para malibang po sila habang nasa eroplano. By the way, kung magbubook kayo sa Klook, don't forget to save and use my discount code, TRIPTYKLOOK, for up to 5% discount po on hotels, activities, tours, and a lot more. Pang-apat, pack light po. Lalo na kung kayong dalawa lang mag-asawa at wala po kayong kasamang ibang adult or wala po kayong kasamang helper. This will help you po para mas maging madali po yung inyong travel. But make sure, syempre, lahat ng essentials ng mga anak nyo, dala po ninyo. Or yung ibang pwede nyo namang bilhin na doon sa country of destination nyo, doon nyo na yung bilhin, diba? So, pack light. So, advisable po na isang bagaheng malaki para si daddy po ang bahala dun. At tayo pong mga mommies, tayo pong bahala dun sa mga anak natin. Katulad po namin, dalawa po yung kids namin. So, kailangan talaga may isang tututok. So, pas ako din, ang ginagawa ko yung mga hand carry, ako po yung nagbibit-bit nun. So, lalo na sa mga country katulad ng Japan, na grabe, puro lakad. Pag di mo nahanap yung elevator or escalator, talaga namang maglalakad ka. Make sure din po na properly clothed yung inyong mga anak. Lalo na kung winter season o kaya summer, diba? Kasi pag summer, huwag nyo naman po suotan ng sobrang kapal kasi napakainit po. Pag ang anak po natin ay hindi komportable, nako, sila po ay siguradong totoyo At syempre kapag winter po, siguraduhin din natin na yung suot nila is hindi po sila malalamigan. Para iwas din po yung pagkakaroon ng sakit. Aside sa iniiwasan natin na hindi sila maging komportable, isa po sa goal natin ay hindi sila magkasakit during our trip. Dahil syempre, makakancel yung mga plano nyo at mahal pong magkasakit abroad. So make sure din na meron kayong mga dala na first aid, like mga pang-ubo, pang-sipon, pang-allergy kung meron. In case magkaroon ng sakit yung anak ninyo, mabigyan nyo agad ng mga over-the-counter medicines. And allowed naman po siya
Sa kabukod sa mommy bag natin, dapat yung kids natin, meron din silang sariling bag, no? Na andun po lahat ng mga essentials nila. At meron pong tag kung saan nandun yung emergency contact details nila para kung sakaling magkawalaan po tayo, alam kung paano po tayo i-contact. Very helpful din po ang pagkakaroon ng AirTag. At ito sa Japan ha, huwag niyong kalilimutan ng stroller, mga mima. Naku po, hindi advisable para sa akin ang baby carrier, no? Lalo na kung nagdi-DIY kayo. Kasi talaga po sa Japan, puro lakaran. Normal po ang paglalakad doon. Pag sinabi nilang malapit lang yung malapit doon, 10 minutes, 5 minutes, mga ganun pong kalayo yung nilalakad. Si Hihayo, yung bunso, siya yung may stroller. Tapos si ate, kasi nga 4 years old na, so pinaglakad na lang namin siya. Tapos nagdala kami ng baby carrier backup. Ayaw ni Ayo doon. Tapos si ate Hiraya, talagang umiiyak na po. Umiiyak talaga siya kasi pagod na siya kakalakad. DIY lang po kami. So sumasakay po kami ng train, sumasakay kami ng bus. As in, literal na nagko-commute po kami. Kaya, ayun, sabi ko, hindi pala pwede. Hindi pwede na wala silang stroller, no? Hindi po yung pagiging, maselan ng mga anak natin or pagiging maselan po natin. Kasi nasa travel po tayo. Priority po dapat din natin yung convenience po nila. Kasi once natuyuin po yung mga anak natin, for sure, kasunod na po tayo nun. Iinit na po yung mga ulo rin natin. Kasi syempre, magpapabuhat, mapapagod ka. Pag pagod ka, ang bilis uminit ng ulo mo. Yun yung naging problem namin, na noong hindi pa namin na-discover na pwede pala namin silang pagsabaying dalawa sa isang stroller. So parang nag-Disneyland pa kami na si Ate Hiraya. Yung pa-uwi ha, yung sa morning wala masyadong problema. Yung pag-uwian na, kasi syempre maghapon kami naglalakad, doon na namin nararamdaman lahat ng pagod. So, ayun. Nung pauwi namin sa Disneyland, ayaw na talaga ni ating tumayo, ayaw niya talaga naglalakad, umiiyak talaga siya. So, kami ni Babe, kahit pagod na rin kami, wala kaming choice kung hindi buhatin siya. Second balik namin ng Japan, bumili na kami nung yung double stroller. Ang laking alwan, kumpara nung first visit namin. Kasi nga lahat ng natutunan namin sa first visit, na-apply na namin siya dun sa second balik. Kaya ayun, mas naging convenient po yung biyahe namin. Kung may stroller ka, avoid rush hours po. Kasi sobrang dami po ng tao sa station, lalo na sa Tokyo. Nung first visit kasi namin with our kids, ang aga namin umalis kasi nga minamaximize namin yung travel. Saka that time, ang aga pong lumubog ng araw, parang 5 PM, madilim na. Kaya ang ginagawa namin noong unang punta namin, maga kami umaalis. Ang hirap mag-travel kasi may mga bata ka, may stroller ka, nakakaabala ka doon sa mga nagtatrabaho. Lalo na nung nasa Tokyo kami, ikaw mismo mahihiyang naka-open yung stroller mo. So tutupin mo siya, bubuhatin mo yung anak mo, or patatayuin mo yung anak mo, ganun. Yan, usually maalis po kami mga 9, 10, or 11, ganyan. Para po yung mga empleyado nakapasok na. So, hindi ka mahihiyang gumamit ng stroller. Hindi ka makakaabala. And lastly, kung may bata po kayo, may seniors po kayo, please lang, huwag niyo pong punuin yung schedule niyo. Kasi the more na marami po kayong pinupuntahan, lalo na kung DIY. Kung private tour, siguro walang problema. Pero kung magdi-DIY po kayo sa Japan, huwag niyo pong punuin yung schedule niyo kasi, yun nga, gaya na sabi ko kanina, puro lakaran doon. Kakalayo po yung mga itinerary. And nakakapagod po siya habang tumatagal. Sa umpisa okay lang, pero pag ang tagal-tagal nyo nang naglalakad, nakakapagod din, diba? So, pag napagod na yung mga bata, napagod na yung seniors nyo, hindi na masarap gumala, no? Kasi syempre, you have to consider din yung mga kasama nyo sa tour. Travel light ba yung tamang term? Basta yung 2 to 3 itineraries per day, okay na yun. Tapos, uwi kayo na maaga. So, kung gusto nyo pong maggala, at may energy pa yung mga bata, yung mga seniors nyo, edi doon kayo maggala within the vicinity po ninyo. Yung second balik kasi namin, kasama na rin yung senior parents namin na 60 and magsa 70. Dali na silang mapagod. Paggabi talaga, pagod na sila. Kaya may mga itinerary kami na hindi na namin pinuntahan kasi nga, they are tired. Yung kids namin may energy pa kasi naka-stroller sila. Pero yung senior parents namin, hindi na nila kaya. I am Mommy Joy, and don't forget to follow me for more budget-friendly family travels. Bye-bye!